Paano nga ba maging isang manggagamot? At ano-ano ang mga requirements para ikaw ay maging isang manggagamot? Karapat-dapat ka ba maging isang manggagamot? Ang kabuuan ng katanungan, kapanalig, ay paano maging isang manggagamot? Ayan. Isang mapagpalang hapon sa lahat mga kapanalig. Ito nga pala si Babaylan EJ, ang faith healer ng Negros Occidental. Kung bago ka pa lang sa channel na ito ay mag-subscribe ka na. Paki-follow na rin ang ating Facebook, Elvin John Domatol Valero, na sa gayon ay palagi kang updated sa ating bagong upload na video. Siguro kapanalig, mas mainam na mag-follow ka sa Facebook. Kasi pag sa Facebook kapanalig ay palagi kang updated sa ating mga live, sa ating mga libreng tawas, libreng gamutan, at lalong-lalo syempre sa mga announcement kung saan kami magmimisyon o manggagamot kapanalig. Palagi kang updated din syempre sa mga tutorial na aking ina-upload dito sa Facebook ko na ito. At huwag kalimutan na i-forward ang ating video kapanalig sa iba para makatulong tayo sa iba. Syempre nakatulong ako, nakatulong ka na rin. Kapanalig, hindi na natin pahabain pa ang usapan na ito. Kaya ano pong inaantay natin? Tara, simulan na natin ito. Ang pagiging isang manggagamot kapanalig ay hindi madali. Okay, sa simula pa lang kapanalig ay papayuhan na kita. Napakaraming pagsubok at mga problema na iyong haharapin kapag ikaw ay isang manggagamot. Normal nga na tao nakakaranas ng problema, di ba? Paano pa kaya yung isang manggagamot kapanalig? Kailangan handa kang harapin ang lahat ng mga ito. At kung hindi, at ikaw ay nagdadalawang isip na ipagpatuloy o di kaya susubukan mo lang, ako sa iyo kapanalig ay wag mo nang ituloy. Baka ikaw pa ay mapahamak. Iwasan ang kumuha ng mga aral kung saan-saan, tulad niyan sa YouTube, sa Facebook. Mas mainam nga na kumuha sa mga ganung pamamaraan basta alam ninyo sa sarili niyo na yung kinukuhaan niyo ng kaalaman na yon ay legit o totoong isang manggagamot at kanya talaga yung ginagawa. Paano kung hindi kapanalig ay yung mga binibigay pala nila ay yun pala mismo ang ikakapahamak mo? Kaya maging maingat at mapagmasid kapanalig sa bawat ura na makukuha ninyo sa YouTube, sa Facebook, PDF at kung saan-saan pa. Tandaan natin palagi mga kapanalig, ang ating kaluluwa at buhay ng ating pamilya ang nakatala sa kakayahan o karangalan o misyong ating ginagampanan ito. So, ano ba ang mga requirements o mga dapat mo gawin upang ikaw maging isang ganap na manggagamot kapanalig? Number 1 kapanalig ay magbigay limos ka sa mga pulubi o sa tingin mo yung tao na dapat mong tulungan na nangailangan talaga ng tulong. Huwag yung pakitang tao kapanalig at syempre wag din yung gagawin mo lang yun dahil yun yung misyon mo, dahil magkaaral ka manggamot, kundi palagi mo yun gagawin kapanalig ang maawa sa kapwa mo o sa mga taong nangangailangan ng tulong. Sabi nga ni Mrs. ay maging maawain ka sa lahat ng oras. Ni Mrs. hindi ni Moises, sabi ni Mrs. Panalig yan din mismo yung mga nakasulat, no? Ay maging maawain sa lahat ng taong nangangailangan ng tulong. Sabi nga sa aklat ng Espiritu Medica ay ganito ang sabi. Ang aklat na ito ay pawag naglalaman ng mga karunungang lihim na nauukol sa panggagamutan. Dito matutunghayan ang mga banal na salita na epektibong nakakapagpagaling ng iba't ibang karamdaman, pisikal at spiritual. Narito rin ang mga pamamaraan ng pagpapalayas ng mga demonyo at diablo na sumasapi sa katawan ng isang tao. Ang taong magtatangan nito ay kinakailangan lumayo sa mga gawaing masasama sa harapan ng Diyos at mamuhay na naayon sa kanyang kalooban. Mahalin ang Diyos una sa lahat at mahalin mo rin ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili kapanalig. Ang magtanim, sabi niya, ang magtanim ng mabuti sa kapwa ay aani ng mabuti kapanalig, at ang magtatanim ng kasamaan ay aani ng masama. Huwag maningil ng anumang salapi mula sa tao na iyong gagamitin o gagamutin. Bagkos tumulong ka ng walang hinihinging kapalit.
at ang Ama sa langit ay pagpapalain ka ng lihim. Huwag ipagdamot ang iyong karunungan. Bagkus ituro mo ito sa mga taong nais matuto at sa tingin mo'y lubos siyang mapagkakatiwalaan at may busilak na puso. Igalang at pakaalagaan mo ng lubos ang mga salitang nakapaloob sa testamento na ito, sapagkat ito'y buhay, at kung iyong mapagkamalian ay iyo itong ipagkakasala dito sa lupa, gayon din sa langit. Maging maawain sa mga taong nangangailangan ng tulong at magbigay limos ka sa mga taong pulubi. Ayon, kapanal. Siguro malinaw ang sinabi ng aklat upang sundin natin ang mga kautosan na yaon upang tayo ay maging isang magagamot. At syempre, nababanggit din na ituro mo ito sa mga taong sa tingin may lubos siyang mapagkakatiwalaan. Alam niyo mga kapanalig, bakit ko itinuturo ito na kung kani-kanino na lang, no? Hindi ko sila masisisi, kapanalig, kung gagamitin nila sa masama o mabuti ang aking itinuro, sapagkat naniniwala ako sa taas na kung ano man ang aking binahagi sa kanila ay hindi pa rin yun gagana, kapanalig, kung yun ay hindi pakitulugan ng taas. Ang Diyos pa rin, mga kapanalig, ang siyang may huling pasya. Kung kayo ba o ikaw ba ay nararapat maging isang magagamot. Ang pagturo ko sa inyo ay nasa tamang proseso at pinapaliwanag ko ng maayos at pawang sa kabutihan lamang. Kung ito inyo yung gagamitin sa katampalasan, ay mauwi ito sa dilim, mga kapanalig, at kayo ang mananagot nun, hindi ako. Okay? Hindi ako naniniwala sa mga sabi-sabi ng ibang manggagamot na kung sino ang pinagmulan, siya yung mananagot kapag ginamit sa katampalasan ng kanyang sadyante. Hindi ako naniniwala dun, kapanalig, sapagkat magkakaiba tayo ng paniniwala. Ngayon, kung kukontrahin ko kayo, kukontrahin nyo ako, magkukontrahan tayo, mga kapanalig, imbis na magkaisa tayo ay magkakagulo. Wala akong ibang hatid sa inyo, kapanalig, kundi ang tumulong at may bahagi sa mga taong nangangailangan ng tulong. At syempre yung gusto na maibahagi yung aral na ito at maipalaganap ang panggagamot sa kalupaan. At tayo ay magkaisa upang puksain ang mga kampot at kadiliman. Maging mapagdasal ka, kapanalig, palaging panatilihin ang magdebosyon, sapagkat doon tayo kumukuha ng lakas upang tayo ay makakapanggamot, doon tayo kumukuha ng kapangyarihan. Kung baga doon tayo nagcha-charge, kapanalig, sa general devotion na yaon. At kung wala ka pa nun, at kung nais mong matuto, kapanalig, ay mag-PM ka na. At tayo ay malapit na magsimula sa ating batch 10 nitong May 31, 2024. Pinapangako ko sa iyo, kapanalig, na napakarami mong matututunang aral sa akin. At hindi ka maliligaw ng landas sa pag-aaral sa paggagamot nito. Makakatulong ako sa inyo, makakatulong ka, makakatulong tayo sa mga tao na kailangan ng tulong. Kapanalig, magtulong-tulungan tayo. Ang nais namin ay ipagkaisa ang lahat ng mga taong taliwas ang mga paniniwala. Gusto naming ituwid ang lahat ng mga maling pananampalataya, mga kapanalig. Kaya magkaisa tayo para sa ikabubuti ng lahat, mga kapanalig. Gumawa tayo na mabuti sa kapwa natin. At kung ano man ang ating ginawa na mabuti, alam man ito ng ating mga kababayan, kapitbahay o kaibigan, alam man nila o hindi, ay ang Diyos ang siyang magpapala sa atin o magbibigay ng gantimpala sa atin. Okay, bago matapos ang ating video, mga kapanalig, nais ko lang i-shout out ang Team Babaylan, ang buong Team Babaylan na ating itinatag dito sa Imus, Cavite at sa iba't ibang parte ng lugar ng Bicol, Saudi, probinsya ng Negros, Davao, Mindanao. Sa lahat ng member ng Team Babaylan dyan ay mapagpalang hapon sa lahat. Shout out kay Babaylan Duarte, Divine Healer, kay Misaya Riogini at kay Jovic, ang mga faith healer ng Bicol ng Team Babaylan. Siyempre kay Oblax Garcia na taga Quezon, shout out brother, at kay Gesmag taga Taguig, shout out kay brother Jonathan sa Paranaque, at sa iba pang mga estudyante, John Coronado, Arturo Bastarici ng Negros Oriental, at ang iba pa na nasa sakupan ng buong Team Babaylan, ay shout out sa inyong lahat.
naway gamitin ninyo sa mga tamang paggagamitan at ipagpatuloy ang mabuting hangarin na ating pagtulong sa kapwa natin na nangangailangan. At sa inyo, dahil kayo ay magagaling na, pwede na kayong magbukod o magkayo ng sarili ninyong mga grupo. At kung kayo naman ay loyal at talagang gusto manatili sa atin, sa team, sa samahan natin, ay proud ako sa inyo mga kapatid, mga kasamahan ko. God bless sa inyong lahat. Tayo ang magandang kalusugan sa ating misyon sa Panginoon. Naway hindi tayo pabayaan ng Diyos namang makapangyarihan na siyang may lalang ng lahat ng ito. Siya ang Alpha at Omega, ang pasimula at ang wakas ng lahat ng ito, mga kapanalig. Hindi kami nagmamagaling, mga kapanalig. At lalong-lalo na, hindi ito pagalingan ang panggagamot o ang mga faith healer na naglalaganap dito ngayon. Napakarami na ngayong mga faith healer na katulad namin. At meron din mga faith healer na kuno na pero gumagaya lang pala sa amin at sa ibang mga manggagamot. Merong mga peke, kaya kilatisin maigi mga kapanalig kung kayo nagpapagamot, siguraduhin na faith healer talaga ang inyong kausap. Muli mga kapanalig, hanggang dito na lang, isang mapagpalang hapon sa lahat. God bless. That's all. Thank you.